Kumusta mga kaibigan? Panibagong kwento na naman ang ating tutunghayan. Mula sa dalawang tao na parang aso at pusa at laging lamang nagbabangayan. Ngunit isang araw, isang pangyayari ang magbabago sa kanila. Kaya naman, simulan na natin ang kwento. Hindi may kakaila na mahirap lamang ang buhay ng pamilya ni Rosalie. Isang hamak na magsasaka lamang ang mga ito. Ngunit binayaan sila ng dalawang anak na mabait, masipag at higit sa lahat, isang kaakit-akit ang ganda. Pangarap ni Rosalie na maging isang nurse, kaya naman nag-aral siya ng mabuti upang iangat sa hirap ang pamilya. Ma, pwede ba akong sumama sa inyo ni Papa? Na mamitas ng gulay? Naku anak, wag na. Kami nang bahala. Ang mas mabuti pa pang gawin ay mag-aral ka na lamang ng mabuti. Basta ang lagi naming paalala sa iyo na huwag ka munang pumasok sa isang relasyon hanggat hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral. Ma, Pa, pangako ko sa inyo na gagawin ko po ang lahat para masuklian ko ang inyong kabutihan. Araw-araw ganito palagi ang ginagawa ng mga magulang ni Rosalie, ang mamitas ng mga gulay at ipagbili sa palengke. Samantalang si Jeremy naman ay anak ng isang negosyante at kilalang pamilya sa kanilang lugar. Mapili at hindi basta-basta pumapatol si Jeremy sa kahit sinong babae. Mataas ang kanyang standard pagdating sa mga kababaihan. Pangarap ni Jeremy na maging isang sundalo, ngunit hindi ito gusto ng kanyang mga magulang. Mas minabuti pang patakbuhin na lamang niya ang kanilang negosyo. Matapos namang mamitas ng mga gulay ang magulang ni Rosalie, naisipan ng mga ito na turuan siya ng ensayo. Nang sa ganun ay maprotektahan din niya ang kanyang sarili laban sa taong masasama. Ilang linggo din silang nag-ensayo hanggang sa tuluyan nang natuto siya kung paano patumbahin ang mga kaaway. Matapos ang kanilang pag-iensayo, nagtungo itong si Rosalie sa tabing dagat upang makapag-relax at damhin ang simoy ng hangin. Ngunit sa kanyang paglalakad sa tabing dagat, may napansin siyang isang lalaki na nakahandusay sa tabi. Kaya naman agad niya itong nilapitan. Paglapit ng dalaga, biglang gumalaw ang naturang lalaki at tumayo. Sino ka? Anong nangyari sa'yo? Nasaan ako? Anong lugar to? Pwede ba wag ka muna lumapit sa akin? Agad na umuwi itong si Rosalie. Pa, tulong! O bakit anak? Pa, may lalaki sa dalampasigan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Kaya naman, nagtungo ang ama sa tabing dagat. Iho, ano nangyari sa'yo? Magandang araw po. Ako nga pala si Jeremy. Napadpad po ako dito matapos tumubog ang sinasakyan kong bangka. Mari po ba akong tumito muna kahit ilang araw lang? Pagdating po sa pera ay wala pong magiging problema. Kaya nga lang po ay nabasa po ngayon ang lahat ng mga damit ko. Ganun ba iho? Kung sa bagay ay medyo malaki naman ang bahay ko. Sige, mari kang tumito muna ng ilang araw. Maraming salamat po. Pa, bakit hindi lamang natin siya dalhin sa pulisya nang sa ganun ay agad siyang matulungan? Hindi pa natin kilala ang lalaking iyan. Baka masamang tao yan. Anak Rosalie, malayo dito ang bayan. Kaya dito na lamang muna siya pansamantala. Labag man sa kalooban ng dalaga ay wala siyang nagawa pa. Pinatuloy ng pamilya ang lalaki. Rosalie, pupunta muna kami ng mama mo sa dagat. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng ulam mamayang tanghali. Pa, sasama ko sa inyo. Tutal naman, wala akong pasok ngayon. Huwag na anak. Dumito ka na lang muna. Walang kasamang kapatid mo. Pero pa, naren naman yung borders niyo, hindi ba? Huwag na nga. Ang mabuti pa ay magluto ka na lamang ng tanghalian natin mamaya. Naiwan ang tatlo sa bahay habang nasa laot naman ang mag-asawa. Bakit galit ang kapatid mo sa akin? Samantalang wala naman akong ginawa sa kanya. Kuya, ganoon lang talaga si ate pero mabait naman iyon. Sadyang may pagkasuplada nga lang.
Ganun ba? Maganda nga siya, kaso lang, suplada nga. Kuya, ano nga po ulit pala ang pangalan nyo? Ako nga pala si Jeremy. Ako din po pala si Andrian. Natutuwa po ako kuya na may kasama kami lalaki sa bahay. Bakit Andrian? Ano bang meron dito? Minsan po kasi kapag wala si na papa at mama, may mga kalalakihan na natutungo dito para manligaw kay ate pero hindi niya ito pinapansin. Kaya nga ay tinuruan siya ni papa kung papaano dumipensa sa kanyang sarili. Ganun ba Andrian? Magaling ba ang papa mo pagdating sa martial arts? Hindi naman po gaano pero may alam po siya. Ilang oras lamang ang lumipas, umuwi na ang mag-asawa mula sa laot. Anak Rosalie, magandang balita. Marami kaming nahuling mga isda ng mama mo. Mamaya pagkatapos ng tanghalian natin ay pupunta kami ng bayan para ipagbili namin ito. Habang nasa hapagkainan ang lahat, Jeremy, kumusta ka naman dito? Ayos naman po mga Ador. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Bago nagtungo itong mag-asawa sa bayan ay kinausap muna ng masinsinan ni Mang Ador ang lalaki. Iho, Jeremy, ilang araw ka na rin nandito sa bahay namin. Masaya kami dahil kahit papaano ay kapag wala kami ay may kasama ang mga anak ko. Pero nag-alala ako sa mga magulang mo. O asawa, baka sa oras na ito ay hinahanap ka nila. Mang Ador, wala naman po akong asawa pero hayaan niyo po ay uuwi naman po ako sa amin. Gusto ko lamang po kasing maging malayo lalo na sa mga desisyon ng aking mga magulang. Bakit? Ano bang problema Jeremy? Sa totoo lang po, gusto kong pumasok bilang isang sundalo at magserbisyo sa bayan, ngunit tutol sa akin ang aking mga magulang. Gusto nila akong makatulong sa trabaho, sa negosyo. Kahit anong paliwanag ko sa kanila ay ayaw nilang pumayag. Kaya iyon, umalis muna ako pero kagaya nga na sinabi ko kanina na tumaob ang sasakyan kong bangka. Ganun ba iho? Kung yan naman ang gusto mo, ikaw ang bahala. Hindi ka namin pipilitin. Matapos silang kumain, umalis na ang mag-asawa para pagbili ang mga nahuling isda. Samantalang, paalis naman itong si Rosalie para mangaso sa gubat. Rosalie, pwede ba akong sumama sa'yo? Huwag na, baka maging pabigat ka pa sa akin. Isa pa, ang pupuntahan ko ay hindi isang pasyalan kundi manghuli ako sa gubat. Kaya nga, gusto kong sumama sa'yo para naman ma-experience ko. Hindi nga pwede. Pero gusto kong sumama. Please, payagan mo naman ako. Ay nako naman no, ang kulit. O sige. Basta huwag kang maingay ha kapag nasa gubat na tayo. O ayan ha. Handa na ako Rosalie. Ayos lang ba ang suot mong ito? Nagsimula na silang maglakad patungong gubat. Malaki ang mga punong kahoy na mga si Jeremy sa kanyang natatanaw. Rosalie, wala bang ahas dito? Jeremy, malamang mayroong ahas dito dahil gubat nga ito, hindi ba? Kaya nga hindi na sana kita pinasama dito dahil wala ka namang magagawa. Wait, dyan ka lang. May titingnan lamang ako dito. Dahan-dahang naglakad ang dalaga sabay kuha ng kanyang pana habang nakatingin lang naman si Jeremy sa kanyang likuran. Kakaiba talaga ang babaeng ito. Napakatapang. Ngayon na ako nakakita ng ganitong babae. Papanain na sana ni Rosalie ang isang baboy ramo. Ngunit bigla na lamang sumigaw si Jeremy ng malakas dahil sa may gumapang sa kanyang likuran. Kaya naman ay napayakap ito sa dalaga. Uy, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Wait lang, may gumapang sa likuran ko eh. Ano ka ba? Gagamba lang yan. Kahit na. Malay mong makagat ako niya eh. Mapatay pa ako. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Nakatakas sa baboy ramo. Wala tuloy tayo maulam mamaya. Pasensya ka na. Hindi ko naman kasi sinasadya na napasigaw ako. Okay, fine. Ang mas mabuti pang gawin ay lumabas na sa gubat. Hindi ko na mahabol yun eh. Dahil nagtungo yun sa kalagitnaan ng gubat, mas lalong delikado roon. Naglakad muli ang dalawa palabas ng gubat. Ngunit sa hindi inaasahan, natapilok itong si Jeremy. Aray, ang sakit. Ano nangyari sa'yo? Ang sakit ng paa ko. Bakit? Kasi natapilok ako eh. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Aba malay ko ba na may butas yung dinadaanan natin?
Hindi mo naman ako sinasabihan eh. Ay naku naman talaga oh. O bakit? Galit ka sa akin? Ano? Bakit ako magalit sa'yo? Kasi lagi na lang mainit ang ulo mo sa akin. Paano kasi? Ang tigas ng ulo mo. Hindi ba sabi ko na sa'yo kanina na huwag ka na sumama sa akin dahil hindi naman ito gaya ng syudad na kinagisnan mo. Aray, mukhang nadislocate yata yung paa ko. Masakit ilakad eh. Iwan mo lang ako dito, Rosalie. Kaya ko na ito. Ano? Nagpapatawa ka ba? Na hindi mo nga alam kung saan ang daan palabas tapos iiwan ba kita? Oo, kaya ko na to. I handle myself. Sige na. Alam ko namang galit ka sa akin eh. Mauna ka na. Hindi pwede, Jeremy. Kahit paano ay bisita kita sa bahay at tungkulin namin na maging ligtas ka. Tara, alalayan na lang kita. Kumapit ka sa balikat ko. Naramdaman ni Jeremy na may kabutihan pala sa puso ng dalaga. Lagi kasi niya nakikita ang pagkasungit ng mukha nito. Pero sa oras na iyon, parang isang maamong tupa ang nakaalalay sa kanya. Paglabas nila sa gubat, napansin niya ang ganda ng tanawin. Tahimik ang paligid habang nakaupo sila sa ilalim ng punong kahoy. Pasensya ka na, Rosalie ha, kung naging matigas ang ulo ko sa'yo. Marahil magkaiba nga ang pamumuhay natin sa syudad at sa probinsya. Alam mo, tama ang sinabi ni Ma'am sa akin na huwag kong ipilit ang bagay na hindi ko naman kaya. Anong ibig mong sabihin, Jeremy? Siguro, uuwi na ako sa amin. Pero kahit ganun pa man ay masaya ako dahil may natutunan ako dito, ang pagkakaisa ng bawat pamilya. Pero higit sa lahat, masaya ako dahil sa inyo at nagkaroon ako ng kaibigan. Pwede ba tayo maging magkaibigan, Rosalie? Jeremy, anong ibig mong sabihin? I mean, can you be my friend? Pwede naman, Jeremy. Siya nga pala. Pasensya ka na sa ugali ko. Minsan kasi kapag hindi ko pa familiar ang lalaki ay galit ako sa lalaki. Sa bagay, tama ka naman. Hindi mo kailangang magtiwala agad sa isang tao. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Kailangang usisain mo muna ang isang tao, hindi ba? Bigla na lamang natahimik si Rosalie sa nasabi ng binata. Kaya naman sa oras na iyon, nakapagdesisyon ang dalawa na umuwi na lang. Ma, pa, narito na sina ate at kuya. Ate, hinanap ka nila. O bakit naman daw, Florence? Hindi ko alam, ate. Punta mo na lang. Pa, ano po iyon? Kumusta naman anak ang pangaso niyo sa gubat? Ayun pa, nakawala ang isang baboy ramo. Anyway anak, pakisabi naman ni Jeremy na may tumunog sa kanyang bag. Kaya naman, agad binuksan ni Jeremy ang bag. Laking gulat niya dahil tumunog ang kanyang cellphone. Inakala niya noon na sira na ito. Si Mami, tumawag. Bakit kaya? Hello, Ma'am? Bakit kayo napatawag? Jeremy, my son, kumusta ka na? Nabalitaan namin na lumubog ang bangkang sasakyan mo. Nabuti at buhay ka. Salamat, Ma'am, sa pag-alala ninyo. Siyempre, iho, anak kita. Kaya natural lamang na mag-alala ako sa'yo. Sa ngayon, ayos naman ako dito. Nagpasalamat ako dahil napakabuti ng pamilyang tumulong sa akin. Iho, umuwi ka na rito. Miss ka na namin. Oo, Ma'am. Uuwi na ako. Iho, gusto kong magpasalamat sa mga taong tumulong sa'yo riyan. Ilang oras lamang ang lumipas. Mang Ador, Rosalie, marahil bukas ay uuwi na ako sa syudad. Labis ako nagpapasalamat sa butihan ninyo sa akin. Siya nga pala, iiwan ko itong phone ko para kahit paano ay matawagan ko kayo. Huwag kayong mahiyang tumawag sa akin. Nakahanda akong bumalik dito para tulungan kayo. Rosalie, mag-ingat kayo dito. Ayos lang ba sa'yo na muli akong nadalaw dito? Jeremy, pwede naman. Basta ikaw din. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Ma'am, I'm here. Jeremy, masaya ako at narito ka na. Ma'am, I miss you. Pasensya na po kayo sa nagawa ko. Iho, wala bang nangyari sa'yo masama? Ayos lang ako, Ma'am. Napakabuti po nila sa akin. Ma'am, pumapayag na po ako sa gusto niyong mangyari. Pero meron po sana akong isang hiling at sana ipabigyan niyo ako. Alam niyo,
Nakilala ko ang pamilyang tumulong sa akin. Kahit na naging mahirap ang kanilang buhay, sinikap nilang maiahon ng pamilya. Gusto kong tulungan sila, ma'am. At sana ay pagbigyan niyo ako. Gusto ko silang tulungan, ma'am, bilang utang na loob ko sa pamilya nila. Iho, sigurado ka ba sa desisyon mo? Yes, ma'am. Sana po ay huwag niyo akong biguin. Kaya naman, tinawagan itong si Jeremy, si Rosalie. Hello? It's me, Jeremy Rosalie. Kumusta ka? Eto, ayos lang. Mabuti naman at napatawag ka. Kumusta naman dyan sa syudad? Ayos naman, Rosalie. Mabuti naman kung ganun. Simula kasi nang umalis si Jeremy sa kanilang pamamahay, parang may something nakakaiba. Hindi niya may paliwanag kung ano iyon. Jeremy, anong sadya mo at napatawag ka? Rosalie, gusto kong tumulong sa inyo para naman hindi na mahirapan si mga ador sa pagsasaka at pangisda. Pero Jeremy, hindi mo na kailangan gawin ito. Please, Rosalie, pakisabi naman sa papa mo ito. Sana wag mo itong tanggihan. Pa, Ma, tumawag si Jeremy. Pinapasabi niya po sa akin na kung papayag na po kayo na tutulungan niya ako sa aking pag-aaral. Pa, lalo na ngayon na malaki ang matrikula ko sa eskwelahan. Anak, nakahiya naman kay Jeremy. Pa, ito naman po ay tulong niya sa atin bilang utang na loob niya. Pa, naawan ako sa inyo ni Mama. Gusto kong magtrabaho habang nag-aaral. Huwag kayong mag-alala dahil ayusin ko po ang pag-aaral ko para naman matupad ko ang pangarap ko bilang nurse. Rosalie, sige, ikaw ang bahala. Basta pangako mo sa amin na pagbubutihan mo ang pag-aaral mo. Ikaw lang pag-asa natin. Yes, pa. Tatandaan ko ang mga bilin niyo ni Mama. Makalipas ng ilang oras, muling tumawag si Jeremy. Hello, Rosalie. Anong balita? Pumayag na ba si mga ador? Jeremy, pumayag na si Papa at Mama. Ganun ba? Oo. O sige, susundin kita dyan. Mga ador, huwag po kayong mag-alala para kay Rosalie dahil titiyakin ko po na magiging ligtas siya. At gusto ko pong makatapos na siya ng pag-aaral. Salamat, Jeremy, sa kabutihan mo sa amin. Hindi po, ako nga po ang dapat magsalamat sa inyo dahil sinagip niyo ako. At tuluyan na ngang umalis ang dalawa patungong syudad. Malungkot man sina Mang Ador dahil mawalay ang kanilang anak. Ganun pa man, nagpasalamat pa rin siya dahil may mabuting puso na tumulong sa kanila. Ma'am, nandito na kami. Jeremy, hindi ko inaasahan na ganito pala kalaki ng bahay niyo. Oo, Rosalie, kaya huwag kang mag-alala dahil safe ka dito. Iho, yan na ba si Rosalie? Aba, kaganda mo naman, Iha. Kumusta ka? Mabuti naman po. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Iha, wala naman akong magawa dahil ito ang hiling ni Jeremy sa akin. Wala kang ibang gagawin dito kundi mag-aral at yung may mga gawaing bahay. Madam, Jeremy, gusto ko sanang mag-aral at the same time po ay magtrabaho ako para naman makatulong sa inyo. Well, kung ganun, Iha, pwede naman. Kung anong oras ka libre, pwede kang pumasok sa kumpanya, maging katuwang ka ni Jeremy. Lalo na ngayon na nagsimula lamang siya sa trabaho. Jeremy, hindi ko alam na may sarili pala kang kumpanya. Oo, Rosalie, balang araw, ako ang magmamana nito. Kung ganun, nakapaswerte naman ng magiging asawa mo. Oo, Rosalie, talagang napakaswerte niya. Pero mas maging maswerte ako kung isang mabait at maganda ang babaeng magiging asawa ko. Katulad ng nakita ko ngayon. Parang may nais na iparating ang binata sa dalaga. Ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Sa ngayon kasi ang mahalaga sa kanya ay makapagtapos siya ng pag-aaral para sa pamilya. Ilang linggo ang nakalipas. Nagsimula na pumasok sa isang sikat na universidad itong si Rosalie. Araw-araw itong hinatid sundo ng binata sa eskwelahan at diretso sa opisina. Isang umaga noon habang nakaupo sa labas ng campus ang dalaga, may ilang mga kalakihang estudyante ang lumapit sa kanya. Hi, Miss Beautiful, pwede bang makipagkilala sa'yo? I'm Greg Montenegro.
the honor of this school someday. Hello, I'm Rosalie Galvez. Wow, what a beautiful name. Siguro ay bago ka lang dito ano? Oo, bagong transfer lang ako from province. Oh, great. Rosalie, would you mind na baka pwede kitang mayaya mamaya for dinner? Pasensya ka na, Greg. Hindi pwede. May pasok kasi ako sa work after school. Rosalie, don't worry. Babayaran naman kita. Magkano ba ang araw mo? 1,000? 2,000? Hindi talaga pwede, Greg. Pasensya ka na. Papasok na ako sa classroom. Pare, biruin mo. Tinanggihan ng isang magiging CEO ng isang hamak na prom day. Wala ka pala pare. Mahina ka. Sa lahat ng babae dito sa campus, first time, may tumanggi sa alok mo. Hindi tumari. Pinaya niya ako. Sarapan ng barkada ko. Wala pang babaeng tumanggi sa akin. Aba, ang lakas naman talaga ng loob ng babaeng iyon. Mamaya ka lang paglabas ng campus, makikita mong hinahanap mo. Matapos ng klase ni Rosalie, lumabas na ito sa campus at hinintay ang pagdating naman ni Jeremy. Miss Rosalie Galvez. Oh Greg, anong ginagawa mo dito? Alam mo, pinahiya mo ako kanina sa mga barkada ko. Excuse me, Mr. Greg Montenegro. Wala bang karapatang tumanggi? Wala kang karapatang tumanggi dahil hindi mo ba alam na lahat ng kababaihan dito nagagawan para sa akin? Mr. Greg, pwes, ibahin mo ako. Hindi ako tulad nila, malambot ang ilong. Aba, ang lakas talaga ng loob mo ano? Sino bang pinagmamalaki mo? Wala akong pinagmamalaki. May karapatan ako, hindi ba? Halika nga dito. Biglang hinawakan ng lalaki ang kamay ng dalaga. Bitawan mo ako, Greg, kung ayaw mong may mangyari sa'yo. Kaya naman, sa oras na iyon, ginawa ni Rosalie ang natutunan niya mula sa kanyang ama, ang self-defense. Bigla niyang pinihit ang kamay ng lalaki. Aray, ang sakit. Bitawan mo ako. Rosalie, bitawan mo kamay ko, please. Ilang minuto ang nakalipas. Ano ka ba? Isa ka bang masona? Bakit ang bilis ng kamay mo? Rosalie, what happened? Wala ito, Jeremy. Isang lalaking mayabang pero wala namang binatbat. Tara na, ang kamay ko para yata nabali. Humanda ka sa akin, Rosalie Galvez. Pagsisihan mo ang ginawa mo sa akin. Samantalang sa office naman ni Jeremy, pinakilala niya si Rosalie na magiging kasama nito sa trabaho. Ginawa ng dalaga ang lahat para maging maayos, lalo na sa trabaho at sa pag-aaral. Congrats, Rosalie. Ilang buwan na lang at sa wakas ay makapagtapos ka na rin ng pag-aaral mo. Madam, maraming salamat po sa tulong nyo at suporta, lalo na kay Jeremy. Iha, you deserve it dahil mabait ka at nagpasalamat din ako sa iyo dahil mula noong napadpad sa lugar nyo ang aking anak, malaki ang kanyang pinagbago. Naging responsable siya pagdating sa trabaho. Ang tanging hiling ko lamang sana sa anak ko na sana balang araw ay makatagpo siya ng mabait at mabuting asawa. Ma'am, hindi ko na kailangan pang maghanap ng babae dahil may mahal na ako. Pero hindi ko lang pinagtapat sa iyo dahil gusto ko mag-focus sa negosyo. Iho, maaari mo ba siya ipakilala sa akin? Gusto ko siya makita. Ma'am, matagal mo na siya nakasama dito. Sino, iho? Huwag mo sabihin, si Rosalie ang tinutukoy mo. Ma'am, nakahiyaman pero gusto kong malaman niyo at malaman ni Rosalie Galvez na siya ang babaeng tinutukoy ko. Mahal kita, Rosalie. Sana, bigyan mo ako ng pagkakataon at patunayan ko sa iyo. Jeremy, anong ibig mo sabihin? Oo, Rosalie, mahal na mahal kita. Rosalie, sabi mo sa akin at sarapan ni Ma'am kung ano talagang nasa loob mo. Alam kong kahit kaunti ay may pagtingin ka rin sa akin. Jeremy, bago ko sagutin ang tanong mo, gusto ko munang tawagan ang mga magulang ko. Ikaw ang bahala. Kaya naman sa oras ding iyon, tumawag ang dalaga. Hello pa? Si Rosalie ito. O anak, mabuti naman at napatawag ka. Kumusta? Anong balita riyan? Sa wakas pa, natapos na rin ako sa pag-aaral. Mabuti naman anak kung ganun. Binabati ka namin, masaya kami para sa magiging career mo. Malaking pasalamat natin para sa pamilya ni Jeremy dahil sila ang tumulong sa atin. Oo pa,
Pero meron sana akong pagtapat sa inyo. Ano ayun anak? Si Jeremy pa? O bakit? Nagtapat siya sa akin ng pag-ibig. Pero naguguluhan ako dahil gusto ko munang tumulong sa inyo. Gusto kong suklian ang mga paghihirap at pagsakripisyo niyo sa akin. Anak, Rosalie, masaya na kami na nakapagtapos ka ng pag-aaral. Anak, Rosalie, kung magiging masaya ka, masaya na rin kami. Maya-maya lang, matapos tumawag itong si Rosalie. Ano? Tinatanggap mo ba ang pag-ibig ko sa'yo? Jeremy, alam kong malaki ang utang na loob namin sa inyo. Wala naman sigurong masama kung ikaw ang magiging asawa ko. Pero gusto ko munang patunayan sa mga magulang ko na gusto ko silang iangat dahil sa aking pagsisikap. Sana manawaan mo ako, Jeremy. Gusto ko munang pumasok bilang nurse. Pero Rosalie, pwede namang hindi ka na magtrabaho, hindi ba? Ako nang bahala sa lahat. Jeremy, nagpasalamat ako sa kabutihan mo sa akin. Pero buo na ang desisyon ko. Hindi nagustuhan ng binata ang pagtanggi nito sa offer. Kaya naman, umalis muna ito para mawala ang init ng ulo. Iha, alam kong wala akong karapatan para maghimasok sa buhay mo. Nasa iyo naman ang desisyon, hindi ba? Pero gusto ko sanang ipaalam sa iyo na mahal ka na anak ko. Nagtungo muna itong si Jeremy sa isang sikat na bar para naman mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. That's him. Pare, sino? Yan. Iyang lalaki nakaupo sa kaliwa natin. Hindi ba yan ang lalaking kasama ni Rosalie noon? Well, long time no see, pare. Sino ka? Hindi ko kayo kilala. Marahil hindi mo kami kilala pero kilala namin si Rosalie. Siya lang naman yung babaeng parang Amazona na nagpahiya sa akin noon. At dahil hindi siya naman nakita, ikaw na lang ang tatanggap ng ganti namin. Pinagtulungan ng mga magbabarkada itong si Jeremy. Pare, tara. Nakaganti na rin tayo. Umalis na si Greg kasama ng mga barkada. Samantalang naiwan naman duguan ang binata. Hello? Kayo po ba ang mami ni Mr. Jeremy? Oo, bakit? Ano nangyari sa kanya? Nasa hospital po siya ngayon. Kung maaari po ay pumunta na po kayo. Agad namang nagtungo ang ina kasama si Rosalie sa hospital. Kitang-kita nila kung ano ang naging itsura ng binata dahil sa walang awang pambubog sa kanya. Anak, sinong walang awang gumawa nito sa'yo? Malungkot ang dalawa habang pinagmamasdan ang binatang kaiga sa kama ngunit hindi ito nakapagsasalita. Please Jeremy, gumising ka na. Akala ko ba ay mahal mo ako tapos ngayon? Please, gumising ka na. Huwag mo kaming iwan ng mami mo. Mahal din naman kita eh. Sa katunayan nga ay pinigilan ko lamang ang naramdaman ko sa'yo pero ang totoo, ikaw lang ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko. Jeremy, please, wake up. Rosalie, talaga? Mahal mo rin ako? Totoo ba ito? Hindi ba ito panaginip? Tama ang narinig mo, Jeremy. Gusto rin kita. Mahal din kita. Yes! Sa wakas. Oo, Jeremy. Kaya magpagaling ka na. Sino bang gumawa na ito sa'yo? Rosalie, yung mga lalaking nakita ko sa school campus niyo. Si Greg ba? Oo, siya na nga. Hayop talaga ng lalaking iyon. Hindi niya ba ako titigilan? Humanda siya. Huwag mo nang patulan, Rosalie. Ayoko ng gulo, baka mapano ka pa. Please Rosalie, wag na. Ayaw kong pati ikaw ay masaktan. Kaya naman, sa oras na iyon, hindi na pinagpatuloy ni Rosalie ang plano. Hanggang isang araw, isang balita ang kanilang nasagap. Nabalitaan nilang wala na si Greg dahil sa kanyang pagiging arogante at mayabang, dahilan para maraming galit sa kanya. Samantalang, hindi naman nagpaligoy-ligoy pa ang binata. Niyaya agad niya ang dalaga ng kasal. Ganun pa man,
Wala nang nagawa pa si Rosalie kundi sundin ang kanyang tunay na naramdaman. Tinawagan niya ang pamilya para ipaalam sa kanila ang isang magandang magaganap na okasyon. Hindi naman tumanggi ang mga ito dahil alam nilang nasa magandang kinabukasan ang anak. Natapos na nga ang kanilang espesyal na kasal. Dinaluhan lamang ito ng pamilya. Natagpo na rin si Rosalie ng trabaho bilang nurse at sa mga panahon ding iyon, hindi niya nakalimutang gawin ang mga bagay na pinangako noon sa pamilya na tulungan ito para maiahon ito sa kahirapan. Hanggang sa nagsama sila ni Jeremy ng masaya at maligaya. Walang taong nakakaalam kung hanggang kailan lamang siya sa mundo. Kaya habang may buhay pa, ipadama natin sa pamilya ang pagmamahal. Kagaya na lamang sa ating kwento ni Rosalie, bagamat naging marangya na ang kanyang buhay, subalit hindi niya pa rin nakalimutan ang tumanaw ng utang na loob sa pamilya. Paano kung sa isang iglap, mawala ang iyong naramdaman na pagmamahal sa iyong asawa? Ano kaya ang gagawing hakbang para muling bumalik ang naramdamang pagmamahal na ito? O maaring tuluyan na nga itong masira? Kumusta mga kaibigan? Isa namang kwentong pamilya, kwentong pag-ibig ang ating matutunghayan. Pero bago tayo magsimula, ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Mandy, bakit yata malungkot ka ngayon? Ano bang problema? Wala naman babe. Hindi ko lang kasi tanggap na pupunta ka na ng ibang bansa. Mandy, matagal na natin itong binabalak, hindi ba? Robert, masaya naman ako sa binabalak natin dahil para ito sa kinabukasan natin, hindi ba? Pero alam mo naman na ikaw lang gusto ko. Bagong kasal pa lang tayo at gusto ko tayong makasama. Alam mo Robert, natatakot ako. Baka ito pa ang magiging dahilan para masira ang ating magandang pagsasama. Mandy, kung ano-ano naman ang iniisip mo riyan. Hindi ba ipinaliwanag ko na sa iyo na gagawin ko ito para sa atin at para sa magiging pamilya natin? Gusto kong bigyan kita ng magandang buhay, Mandy. Alam mo Mandy, sadali lamang ito. Mabilis lang. 3 taon, hindi natin ito mamamalayan. Ngunit hindi na talaga mapipigilan pa ni Mandy ang plano ng kanyang asawa. Kaya naman wala siyang magagawa kundi suportahan na lamang ito. Ang tanging pinanghawakan na lamang niya ngayon ang pagmamahal at tiwala niya sa mister. Makalipas ng ilang araw ay tuluyan na ngang umalis si Robert pa ibang bansa para magtrabaho. Maganda ang naging trabaho ni Robert sa ibang bansa. Araw-araw itong tumatawag kay Mandy pagkatapos ng trabaho. Babe, ang hirap talaga rito. Ang hirap makisama sa ibang tao, sa ibang lahi. Pero kakayanin ko ito. Pero alam mo ba babe na madalas kitang namimiss? Robert, maging ako naman din. Nangulila ako sa'yo. Alam mo Robert, pakiramdam ko ay napakabagal na mga araw. Basta Robert ha, kung hindi ka na maayos riyan ay umuwi ka na rito. Pangako ko sa iyo ay gagawin ko rin ang lahat para matulungan ka. Salamat Mandy. Basta lagi mo ito tatandaan. Magtiwala ka lang sa akin. Pangako ko sa iyo na hindi ako gagawa na ikakasira ng ating relasyon. O sige na babe, kailangan ko nang matulog. Malalim na ang gabi. Bukas ay may meeting pa kami. Kinabukasan ay maagang nagising itong si Robert para sa mga bagong makatrabaho. Pagdating niya sa opisina, ay sinalubong siya agad ng isang magandang babae. Hindi sinasadya ni Robert na mapasulyap dito. Hello, ikaw ba si Mr. Robert? Yes. Anyway, I'm Jessie, ang makatrabaho mo para sa project na ito. Sana hindi ka maging sakit ng ulo sa akin. No ma'am, I'll do my best para sa project na ito. Good, kung ganun. Ngunit sa puntong iyon, hindi maintindihan ni Robert ang kanyang nararamdaman. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito sa isang babae. Nang araw ding iyon, maghapong naghintay ng tawag si Mandy sa asawa. Ngunit hindi ito nagparamdam sa kanya. Kaya naman kinabukasan, siya na ang tumawag dito. Hello Mandy,
Pasensya na talaga. Masyado lang talaga akong abala sa trabaho. Hindi ko na namalayan ng oras. Ayos lang sa akin, Robert. Nag-alala lamang ako sa iyo baka kung ano nang nangyari. Sige na babe, tatawagan na lamang kita mamaya bago ako pumasok dahil pagod ako. Ngunit ilang oras na ang nakalipas ay wala pa rin tumatawag sa kanya. Hindi alam kasi ni Robert kung ano ang kanyang gagawin sa tuwing kaharap niya si Jessie. At dahil sa project na ayon ay palaging magkasama ang dalawa, minsan ay nagayaan rin sila na lumabas matapos ang trabaho. Hanggang sa tuluyan na nga itong nawalan ng oras para kay Mandy. Lumipas na mga araw, napansin ni Mandy na tila panalamig sa kanya ng mister. Hello Robert, ano bang ibig sabihin nito? Bakit hindi ka na nagpaparamdam sa akin? May problema ka ba? Anong ibig mong sabihin, Mandy? Alam mo, nagtatrabaho ako dito sa ibang bansa na maayos. Huwag mo naman akong pag-isipan ng masama. Hindi mo alam kung gaano kahirap dito sa ibang bansa. Kung ganyan man lang din ang narinig ko sa iyo mas mabuti pang huwag ka na tumawag. Nakainit ka ng ulo. Robert, dahil lang ba sa tinawagan kita? Mainit na agad ang ulo mo? Ngunit bigla siyang binabaan ng telepono ng asawa. At dahil sa pangyayaring iyon, tingin ni Mandy ay may problema talaga ang kanyang asawa sa ibang bansa. Hindi lamang nito pinagtapat sa kanya ang katotohanan. Kaya naman, sumagi ito sa kanyang isipan ni Mandy na magtrabaho din siya sa ibang bansa para makita niya at matulungan ang kanyang asawa sa kanilang mga plano sa buhay. At hindi nga nagtagal sa tulong na rin ng mga malapit na kaibigan, nakahanap siya ng trabaho sa ibang bansa. Sa mga oras na iyon, hindi na mapaghintay pa si Mandy na makita ang asawa. Pagdating niya roon sa tinutuluyan ng asawa para masurpresa ito, tila siya ang nasurpresa sa kanyang nakita. Hindi niya inakala na may bago na pala itong kinakasama, walang iba kundi si Jessie. Robert, ito bang dahilan kung bakit ka nanalamig sa akin? Ang sabi mo ay pagod ka lang sa trabaho. Pero ano itong nakikita ko? Ako naman itong walang kaalam-alam sa nangyari. Niloloko mo lang ako, wala kang hiya. Mandy, makinig ka. Total naman ay alam mo na ang lahat, hindi ba? Wala na sa punto para itago ko pa ito sa'yo. Siya nga pala si Jessie, ang bago kong mahal. Alam mo, nag-iipon lang ako para mawalang bisa ang kasal natin. Parang binuhusan ng malamig na tubig itong si Mandy, hindi siya makakilos sa lahat ng sinabi ng asawa. Robert, ganun lang ba ang lahat ng ito? Para sa'yo itatapon mo lamang? Pinagkatiwalaan kita. Bakit mo ito nagawa sa akin? Nakapagdesisyon na ako, Mandy. Umalis ka na dahil wala kang puwang sa lugar na ito. Umalis na nga itong si Mandy sa apartment na tinutuluyan ni Robert. Wasak ang kanyang damdamin sa ginawa ng asawa. Mabuti na lamang at naroroon din ang ilang mga kaibigan na handang dumamay sa kanya. Alam mo, Mandy, pabayaan mo na siya. Hindi naman kayo bagay sa isa't isa. Alam mo, malakas talaga ang loob namin na hindi ka talaga mahal na lalaking iyan. Alam mo, Mandy, ang mas mabuti mong gawin ngayon ay magtrabaho ka na lang. Since nandito ka na sa ibang bansa para makaipon ka at may pakita mo sa lalaking iyan na kaya mong tumayo at makamove on. Masakit man iyon para kay Mandy, ngunit kinakailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Kinabukasan, isinama siya ni Rhea, ang kaibigan sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Laking gulat naman at namangha siya sa kanya nakita dahil sa isang palasyo pala nagtatrabaho si Rhea. Mandy, pinapasok kita rito dahil total naman ay kompleto sa papeles, hindi ba? Basta galingan mo lang, Mandy. Tiyak na makaipon ka rito. Huwag kang mag-alala dahil pantay-pantay naman ang pagtingin nila sa bawat isa. Ito na kaya ang takdang panahon para makaganti itong si Mandy sa ginawa sa kanya ng dati niyang asawa. Matapos ipinasok ng kaibigan itong si Mandy sa palasyo ay sa loob ng ilang buwan, walang ginawa ito kundi magpakasubsob sa trabaho. Ang hindi niya alam ay madalas siyang sinulyapan ng among prinsiping si Hamid. Isang umaga noon ay bigla na lamang siyang pinatawag sa tanggapan ng kanyang amo. Rhea, kinakabahan ako. Ang sabi ng mas nakatataas sa atin ay gagawin daw akong personal assistant ng prinsipe. Natatakot ako baka mamaya ay
magkamali ako at baka pauwiin ako sa bansa natin. Mandy, huwag kang matakot at mangamba dahil hindi naman sila magdesisyon ng ganyan kung wala silang nakitang magandang katangian sa'yo. Basta Mandy, ang gawin mo lamang ay magtrabaho ka. At tandaan mo, kailangan mo mag-ipon para patunayan mo sa lalaking iyon. Rhea, sa totoo lamang ay hindi ko na naisip pa ang lalaking iyon. Napagtanto ko na talagang hindi kami bagay sa isa't isa. Ang gusto ko lang ngayon ay mapawalang bisa ang kasal namin para naman maging malaya na ako. Wala na talaga akong pakialam sa kanya. Ayokong makasama ang isang lalaking manloloko. Sayang na ang buhay ko sa kanya. Ngunit, ang hindi alam ni Mandy, kaya pala siya ginawang assistant ng prinsipe, ay dahil nabigahan ito sa kanya. Hanggang isang araw ay umamin na rin ang prinsipe kung ano talaga ang kanyang naramdaman dito. Ngunit, dahil nga sa galing pa ito sa isang masakit na relasyon, hindi pa niya kayang patuloyin ang prinsipe sa kanyang puso. Naunawa naman ito ng prinsipe, kaya naman matyaga itong naghihintay kung magkaroon na siya ng puwang sa puso ni Mandy. Ipinakita naman niya na talagang seryoso siya sa pag-ibig na ito. Ngunit, natatakot naman si Mandy dahil alam naman niyang pinapayagan sa kanilang kultura ang pag-asawa ng ilang beses. Ngunit, sa labis na pagmamahal ng prinsipe kay Mandy ay handa siyang talikdan ang tradisyon na ito. Makalipas na 1 taon sa paghihintay, pinayagan na rin itong si Mandy na ligawan siya ng prinsipe. At hindi nga nagtagal ay tuloy na ngang nahulog ang loob ni Mandy sa prinsipe at nawa ito sa isang kasalan. Labis naman ang ligaya ni Mandy dahil sa pagkakataong ito ay sigurado siyang natagpuan na niya ang lalaki na nagmamahal sa kanya ng tunay. Ngunit sa hindi inasahang pagkakataon, muling nagtagpo ang landas ni Mandy at Robert. Hindi naakala ni Mandy na ang kumpanyang palang pinagtatrabahoan ni Robert ay pagmamayari ng kanyang asawa. Mandy, bakit ka nandito? Ano nangyari sa'yo? Robert, kita mo naman, kailangan talaga ng mundo at dito pa tayo nagkita. Kumusta ka na, Robert? Ayos lang naman ako, Mandy. Ikaw, ano nangyari sa'yo? Alam mo, Mandy, wala na akong balita sa'yo simula pa noon. Alam mo, Robert, magkaiba na ang antas ng buhay natin ngayon. Tsaka, hindi na ako galit sa'yo dahil sa panuloko mo sa akin. Pwede ba, Mandy, huwag na natin pang pag-usapan pa. Mabuti at nakapasok ka dito dahil sa pagkakaalam ko ay hindi basta-basta makapasok dito sa palasyo. Robert, nagpasalamat ako dahil kung hindi dahil sa iyo, kung hindi dahil sa ginagawa mo sa akin ay hindi ako makapasok sa lugar na ito at hindi ko makilala ang tunay na magmamahal sa akin. Alam mo, ang hiling ko lang sana ay maging maligaya kayo na Jessie sa buhay. Ano ibig mong sabihin, Mandy? Parang sa tono ng panalita mo ay parang nagmamataas ka pa yata. No, Robert. I'm telling you the truth. Alam mo, asawa ko ng prinsipe ang nagmamayari ng kumpanya na pinapasukan mo. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho at huwag kang mag-alala dahil hindi ako magiging malupit sa iyo at kay Jessie. At hindi makapaniwala si Robert sa kanya nasaksihan sa malaking pagbabago sa buhay ni Mandy. At dahil hindi niya kayang sumailalim sa pamumuno ni Mandy ay nagbitiw siya sa trabaho. Naghanap siya ng ibang mapapasukan, ngunit nahirapan siya makapasok muli sa bagong trabaho. Kaya naman si Jessie na lamang muna ang gumagastos para sa kanilang dalawa. Ngunit kalaunan ay nagsawa na rin itong si Jessie dahil sa tingin niya ay wala siyang magandang hinaharap sa piling ni Robert. At sa bandang huli ay tuloy na ngang nakipaghiwalay si Jessie sa lalaki. At sa isang iglap, naging miserable ang buhay ni Robert. Samantalang si Mandy naman ay naging maganda ang buhay sa piling ng asawang prinsipe. Jessie, bakit? Huwag mo naman akong ganituhin. Mahal kita. Akala ko ba ay mahal mo rin ako? Kaya nga tayo nagsama, hindi ba? No, Robert. Alam mo, kaya siguro hindi ka hinahabol ng asawa mo dahil wala siyang mapapala sa'yo, hindi ba? At ganun din ako. Wala akong magandang bukas sa'yo. Kaya I'm sorry. Hindi ko nga alam kung bakit ba ako pumatol sa taong may asawa na. Eto,
Kahit papaano tanggapin mo ang pera na ito para makahanap kang trabaho. At tuluyan na ngang umalis itong si Jessie. Samantalang naiwan naman si Robert sa apartment. Hindi niya alam ang gagawin dahil wala na siyang trabaho para mabayaran pa ang apartment na kanyang tinutuluyan. Walang hiya ka, Jessie. Ginamit mo nang pala ako. Kaya naman, kung saan-saan na lamang ito natutulog. May mga pagkakataon na nangalakal na lamang ito ng mga basura para may pagbili. Samantalang, napansin naman ni Mandy na wala na pala sa kumpanya itong si Robert. Kaya naman, kinausap nito ang babaeng si Jessie. Excuse me, ikaw ba si Jessie? Hindi ba ang kinakasama ka ni Robert? Oo, ako nga. At ikaw hindi ba ang tunay na asawa niya? Nasaan nga pala si Robert? Mandy, wala na siya. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. So far hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Kahit ganun pa man, may naramdaman pa rin itong lungkot sa sinapit ng dati niyang asawa. Isang araw habang nakasakay si Mandy sa isang sasakyan patungo sa kumpanya ng kanyang asawa, may napansin siyang isang lalaki na nagkalkal ng mga basura sa gilid ng kalsada. Ang lalaking ito ay pamilyar sa kanya. Robert, ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Mandy, nabuti at naalala mo pa rin ako. Alam mo Mandy, marahil ito na yata yung karma na naging balik sa akin dahil sa nagawa ko sa'yo noon. Mandy, humingi ako sa'yo ng tawad, lalo na sa nagawa ko sa'yo. Alam kong nasaktan kita. Robert, ano man ang nagawa mo sa akin ay wala na yun. Lahat ng nasa akin ay nawala. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ganito pala ang maramdaman kapag iniwan ng isang taong mahal na mahal mo. Gusto ko nang umuwi sa bansa pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam mo Robert, wala talaga akong pakialam sa'yo, pero para matahimik naman ako na magbibigay sa'yo ng pamasahe. Mandy, kung mababalik ko lamang ang nakalipas sa ating dalawa, siguro ay hindi na lamang ako pupunta sa bansa na ito. Robert, lahat ng bagay nasa huli ang pagsisisi, kaya wag mo nang balikan pa ang nakalipas dahil tapos na iyon. Heto, tanggapin mo itong pera. Nakakahiya man pero tinanggap ito ng taos-puso ni Robert nang sa ganun ay makauwi na siya sa bansa. Nagsimulang mamuhay itong si Robert ng simple, dala-dala ang aral sa kanyang buhay at hindi ito makakalimutan. Samantalang mas naging maayos at masaya ang pagsasama ni Mandy at Hamid sa buhay. Nagkaroon sila ng 2 anak na siyang naging inspirasyon nila sa buhay. Marami tayong mga pangarap sa buhay, mga pangarap na maaring matupad o mga pangarap na hanggang sa isip na lamang. Pero ang mahalaga ay matuto tayong bumangon sa ating pagkadapa. Hindi man muling nagkabalikan ang dating mag-asawa, subalit may malaking aral ito sa buhay ni Robert. Hanggang dito na lamang muna mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Saan man tayong sulok ng mundo ngayon, lagi po tayong mag-iingat. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating mga kwento. Paalam.